Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Isang kagalakan po na kayo ay aking muling makasama sa ating pag-aaral ng mga banal na salita na magmumula sa Filipos 4 verses 4 to 7. Ganito po ang mababasa. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muling sasabihin ko, magalak kayo. Ipakita ninyo sa lahat ng tao ang inyong mahinahong pag-uugali. Malapit na ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idaan ninyo sa panalangin at pagtanggap sa Diyos ang inyong mga kahilingan na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Tayo po yumuko at damhin ang presensya ng Diyos sa ating pambungad na panalangin. Aming Diyos, mapagmahal na Ama, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Sa pagkakataong ito na kami po ay magtipon upang mag-aral ng inyong salita. Salamat po sa mga aral na inyong ibinibigay sa amin. At ngayon po aming hinihiling na kami ay gabayan sa aming pagninilay. Nawa po ang mga aral na matutunan namin mula sa mga talatang aming pag-aaralan ay magbigay sa amin ng higit na kapayapaan, kagalakan at tiwala sa inyo sa kabila ng lahat ng pagsubok na aming naranasan, nararanasan at mararanasan pa. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang mga mensaheng nais ninyong iparating. Gabayan mo po kami, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong hawakan ang ating mga Biblia at ating isa-isahin ang mga aral na nasa bawat talata ng ating binasa. Sa talata 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muling sasabihin ko, magalak kayo. Sa simula pa lang, binibigyan tayo ng utos na magalak sa Panginoon palagi. Ang kagalakan ay isang resulta ng pagkakaroon ng tamang pananaw sa Diyos at pagkilala sa Kanyang kabutihan. Kapag ang isang tao ay may tamang pagtingin at pag-unawa sa Diyos, at kapag nakikilala niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, nagiging natural na magkaroon siya ng kagalakan. Ang kagalakan dito ay hindi nakabase sa mga pansamantalang kalagayan o material na bagay, kundi sa relasyon ng tao sa Diyos at ang tiwala niya sa kanyang mga plano at kabutihan. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay mabuti, tapat at mapagmahal, nagiging mas madali para sa atin na magalak kahit nasa gitna ng mga pagsubok at problema sa buhay. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating tagapagligtas at tagapag-aruga ay nagdudulot ng tunay na kagalakan sa ating mga puso. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap sa buhay, inuutusan tayo na magsaya. At ito ay hindi batay sa mga kalagayan sa ating paligid kundi sa ating relasyon sa Panginoon. Ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa Diyos at ito ay isang pagpapakita ng tiwala sa Kanyang plano para sa atin. Muling inuulit ni Pablo ang paalalang ito sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Ang paalalang ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging matatag at positibo sa pananaw sa kabilaan ng mga hamon ng buhay. Ang kagalakan na ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang kabutihan. Talata 5. Ipakita ninyo sa lahat ng tao ang inyong mahinahong pag-uugali. Malapit na ang Panginoon. Ang pagkakaroon ng mahinahong pag-uugali ang isa sa mga pag-uugaling patuloy na struggle ko. Malamang maraming makakarelate dito. Ang talatang ito ay nag-uutos na ipakita ang ating mahinahong pag-uugali sa lahat ng tao.
Ipinapakita ng Diyos sa atin yung mga bagay na makakatulong sa ating pamumuhay ng may kapayapaan at pagkakasunduan. Ang pagiging mahinahon ay isang bunga ng malalim na pag-unawa at pagkakaroon ng tiwala sa Diyos na siya ay may kontrol sa lahat ng bagay. Sa gitna ng alingaungaw at hidwaan sa ating paligid, ang pagiging mahinahon ay isang pahiwatig ng tunay na kabanalan. Mahirap, ngunit dapat nating turuang kontrolin ang ating mga sarili. Pag-aralang maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon upang maipakilala natin sa iba sa pamamagitan ng ating mga gawa kung sino ang ating sinasampalataya ng Diyos. Hindi karuwagan ang pagiging mahinahon. Let our lives reflect our God. Sa ikalawang bahagi ng talatang 5, ang pangako ng malapit na ang Panginoon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging handa at pagiging mapagkumbaba. Tinutukoy nito ang malapit na pagbabalik ng Panginoon, kaya't hinihikayat tayo ni Pablo na mamuhay ng maayos, magpakita ng malasakit sa iba, at maghintay ng tapat sa kanyang muling pagbabalik. Isipin natin itong lagi upang maging guard natin sa lahat ng ating mga ikinikilos at mga pagkilos sa isip, sa salita at sa gawa. Talata 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idaan ninyo sa panalangin at pagtanggap sa Diyos ang inyong mga kahilingan na may pasasalamat. Isa ito sa mga talata sa Biblia na hindi natin dapat kalimutan sa tuwing tayo ay nagugulumihanan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang malalim na utos, huwag mabalisa. Ang pag-aalala ay isang likas na reaksyon ng mga tao sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngunit itinuturo ni Pablo na ang tamang tugon sa mga pag-aalala ay panalangin at pasasalamat. Ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanyang kakayahan at kabutihan. Sa panalangin, tayo ay hindi lamang humihiling, kundi nagpapasalamat din sa mga biyayang natamo na at sa mga bagay na darating pa. Ang pagtanggap sa Diyos at ang pasasalamat ay isang positibong hakbang upang mapawi ang ating mga alalahanin. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang Diyos ay laging handang makinig sa ating mga kahilingan at ang Kanyang pagpapala ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Panghawakan natin ang Kanyang pangako na ipinahayag ni Pablo sa mga talatang ito. Sa talatang 7, at ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagbibigay ng isang magandang pangako, ang kapayapaan ng Diyos. Ang kapayapaan na ito ay hindi tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo na pansamantala lamang. Ang kapayapaang mula sa Diyos ay mas mataas at higit pa sa lahat ng ating mga iniisip. Ito ay kapayapaan na nagmumula kay Kristo Jesus at nag-iingat sa ating mga puso at isipan. Kapag ang ating buhay ay nakabatay sa pananampalataya kay Kristo, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang kapayapaang ito ay hindi nakabase sa mga pangyayari sa ating paligid, kundi sa ating relasyon kay Kristo. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang manatiling kalmado at magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Ano-ano ang mga iiwang mensahe sa atin ng ating ginawang pag-aaral ngayon? Ang Filipos 4, mga talatang 4-7, ay nagtuturo sa atin ng 4 na mahahalagang prinsipyo sa buhay Kristiyano. Una, kagalakan sa Diyos. Tandaan natin na ang kagalakan ay isang bunga ng pananampalataya sa Diyos. Hindi ito nakasalalay sa ating kalagayan o mga pagsubok sa buhay,
kundi sa ating relasyon sa Kanya. Inuutusan tayo ng Diyos na magalak palagi, hindi sa mga bagay na mangyayari, kundi sa Kanyang patuloy na kabutihan at kaligtasan. Ikalawang prinsipyo, pagiging mahinahon at maingat. Ang pagiging mahinahon sa gitna ng mga pagsubok ay isang patunay ng malalim na pananampalataya at tiwala sa Diyos. Inuutusan tayo na ipakita ang ating mahinahong pag-uugali sa lahat ng tao at maging handa para sa pagbabalik ng Panginoon. Ikatlo, panalangin at pasasalamat. Sa halip na mag-alala, hinihikayat tayo na dalhin ang ating mga alalahanin kay God sa pamamagitan ng panalangin. Ang pagtanggap sa Diyos at pagpapasalamat sa Kanyang mga biyaya ay nagpapalakas sa ating loob at nagdudulot ng kapayapaan. Ikaapat, kapayapaan ng Diyos. Ang tunay na kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay hindi maabot ng ating mga sariling pagsisikap. Ito ay isang biyaya na nagmumula kay Kristo Jesus at nag-iingat sa ating mga puso at isipan. Sa kabila ng mga pagsubok, kapag tayo ay nananalig sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Ang mga talatang ito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos ay nagbibigay ng gabay sa bawat Kristiyano kung paano dapat magtamo ng kapayapaan at kagalakan sa kabila ng mga pagsubok at kung paano maging maligaya at mapayapa sa pamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Tayo'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga aral na aming natutunan mula sa Filipos 4, talatang 4 hanggang 7. Salamat po sa paalala na magalak kami palagi sa inyo. Ipakita ang mahinahong pag-uugali at hindi mag-alala, kundi dumaan sa panalangin at pasasalamat. Kami po ay naniniwala na sa pamamagitan ng inyong kapayapaan, kami ay magiging mas matatag at may malakas na paniniwala sa kabila ng lahat ng pagsubok. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa patuloy na pagtitiwala sa inyo at magalak sa inyong mga biyaya. Nawa po ang kapayapaan ninyo ay maghahari sa aming mga puso at isipan. Salamat po sa inyong walang katapusang pagmamahal at tulong. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.